irereklamo ko po, yung tatay po ng anak ko, hirap po siya magbigay ng financial support sa anak ko dahil lahat po nakadepende sa nanay niya. Sir Ben, humingi po akong tulong sa inyo para makuha yung karapatan ng anak ko financially sa tatay niya na hindi dadaan sa ibang tao dahil kami naman po yung magulang at di naman na kami minor. Kung may issue ka, sa inyo lang yun. Pero i-shield natin yung apo. Yung anghel, walang kinalaman. Kung masama ang loob mo, huwag nating gawin na parang hostage yung ating apo, yung ating anak lagi. Swimming sila, pero while in the meantime, yung anak mo may pneumonia. Opo. Okay, makakasama natin ngayon live sa studio si Rochelle Fuentes. Tanong ko lang, when was the last time na makausap mo yung tatay ng anak mo? Nung nakaraang araw lang po. Oh, sa telepono or text? Messenger po. Messenger. So, kumusta naman pag-uusap ninyo ng tatay ng anak mo? Tinanong ko po siya kung may balak pa siya magsustento. Ang sabi niya, resibo daw. May resibo. Gusto niya sabihin, totoo, pero may resibo. Opo. Okay, so pwede naman siya magsustento. Importante, may resibo lang. Okay. Kaya medyo maingat ako pagdating sa mga ganitong klaseng mga dinudulog sa aming reklamo o sumbong na hindi namin papasukin na parang iba at ayaw nating isipin ng pamilya at pamilya mo or kayong dalawa na ito yung kinakasama mo na nakikialam kami. Pero may batas tayo yan. So, ang gusto lang ng tatay, may resibo kang papapakita. Opo. Ano ang sabi ng anak? Sabi mo nakausap mo sa messenger. Opo, yun lang po yung sinabi niya, resibo. Resibo. Wala na po siyang ibang sinabi. So, ano bang ibig sabihin ng resibo? Hindi ko po alam. Sige, okay na. Sige. Nakausap ng aming staff ang nanay ni Frank na si Jeanette Santos. Ayon kay Jeanette, transparency lang daw ang gusto niya dahil hindi naman nagsasama si Frank at si Rochelle. Ayon kay Jeanette, kaya siya nakikipag-uusap kay Rochelle dahil sinabihan ni Rochelle si Frank na may pagka-slow comprehension yung kanyang anak. At si Frank ay nakatira pa rin sa kanyang ina. May karapatan daw siya manghingi ng transparency o mga resibo. Dagdag pa ng nanay, wala daw stable job ang kanyang anak. Kaya siya nag-aabono sa mga sustento para sa bata. 8,400 pesos monthly sustento para sa bata at tuloy-tuloy naman daw ang pagbibigay ni Frank para sa bata. Subalit noong Agosto, di nakapagbigay dahil walang resibo. Wala naman palang problema kung titingnan natin dito, Rochelle. Okay naman kausap yung nanay, parang yung lola. Kailangan lang yung transparency at medyo nasaktan sila ng tinawag ng slow comprehension, yung tatay. Hindi rin maganda yun. So dito sa parting to, do you want na bigyan ng resibo para malaman ng tatay kung saan ginamit yung pera? Wala rin ako makitang masama roon. Kaya mo yun. Halimbawa, bumili ka ng gatas, bumili ka ng mga damit, ito, makikita naman lahat yun eh. So, tuturuan kita para medyo walang away, ano? Para sa akin, kung bibigyan ka ng pera para sa anak mo, ano mga bagay na dinili mo, mga damit, kumuha ka ng receipt at ng description ng mga binili sa bata, sa damit, sapatos, sa diaper. So, talagang receipt na talagang lahat na expenses ay ginamit mo para sa bata. Okay? Pangalawa, may mga official receipt naman na may issue sa mga stores na pagbibilhan mo or sa mga supermarket na pinagbilhan. Huwag kang bibili sa labas na walang resibo. Nang sa ganun, nagagamit nila as expenses din. At para sa iyo naman, nakikita rin nila kung ano yung mga binili mo para walang duda-duda. Alright? Simple lang. Can you do that? Okay naman po sa akin magbigay ng resibo. Sinabi ko naman po sa kanila yun. Nabigay mo naman. So okay sa iyo. Iba yung okay sa iyo, iba yung ginagawa mo. Iba yung alam mo pero kinakailangan gawin mo. Bakit hindi natin gawin na maging malapit yung lola sa hindi rin siguro fair na malayo na parang mas magandang malapit, okay? Yun nga po yung sa akin. Alam mo bakit ko tinuturo sa iyo to? Hindi naman siguro magsasalita rito parang nagsisino-sino. Practical na to. May wisdom doon na sinasabi kong ilapit mo yung anak mo na apo ng nanay ng kinakasama mo o lola ang tawag doon para naman masiyahan. Okay? Halimbawa,
yung hingi ng resibo, binigay mo lahat. Example yun, for transparency, para wala ng away. May time, dalhin mo yung anak mo doon sa lolo at lola, masisiyahan sila. Siguro maayos yan. And you never know, things can change. Bakit ano naman ang anak mo? Wala pang discernment, 5 years old pa lang eh. The kids should be kids. It's between you and yung nanay ng tatay ng anak mo or lola o lolo. Ihiwalay natin yung apo. Kung may issue ka, sa inyo lang yon. Pero i-shield natin yung apo. Yung anghel, walang kinalaman. Kung masama ang loob mo, huwag nating gawin na parang hostage yung ating apo, yung ating anak lagi. Sa ating yung may problemang relasyon sa mga in-laws. Pero may batas na yan. Pero titingnan natin. Si Attorney Batas Mauricio sa kabilang linya. Attorney Batas Mauricio. Una sa lahat, Attorney, ayaw natin makialam sa mga buhay. Baka kasi pwede pang maayos. In between the in-laws, hindi po sila nagsasama dahil hindi sila kasal. Pero may apo. At nagbibigay naman sustentong hinihingi lang ng lola o yung tatay ng kanyang anak na ama nitong yung apo dito na magbigay ng resibo sa lahat ng mga ginastos nitong nanay para doon sa lola at lola na tumutulong doon sa kanilang anak na kung titingnan natin, para doon sa kanilang apo na binibigay naman din sa nanay. Ano sa palagay mo, Attorney? Ang tingin ko po doon sa paghingi ng resibo, lalo na't may tulong pala na nanggagaling sa ibang tao, hindi sa ama, bagamat ito yung mga magulang ng ama. Lola, lolo. Makatwiran po siya, sa lolo at lolo. Magiging makatwiran po yung paghingi ng lola at lolo, at ngayon maging nung ama na hindi naman nakakasapat ang kinikita, na mukha pong nais lamang nilang makatiyak na siyempre yung mga ipinapadalang pera nagagastos para po doon sa kapakanan ng bata, ng anak, ng ama. Ganun po yung magiging takbo. Okay. Wala po kami makita. Sabi naman na nitong kausap natin ngayon, si Rochelle, wala naman daw. Kaya alam may nangyari na hindi lang nagusto, na sinabi ata, sinishield niya. Tama? Pwede ko na po bang sabihin? So, nagbaranggayan kayo. Bakit kayo nagbaranggayan? Doon lang sa resibo? Hindi po. Nagpadagdag po ako. Nagpadagdag. Dati po kasi 2K. Ngayon, magkano na? 8 point something? 8,000? May kasulatan po, pwede pong ilabas. Nila sa akin, hindi na importante. Basta nagkaayos ba kayo? Opo, nung una po, okay po sila. Isang bigay lang. Then, yung pangalawa ay na po yung nangyari. Pero, ang sabi ko po, mag-add ka kasi nag-aaral na yung bata. First year ng anak ko, ako ang lang kausap po mo rito, gumastos. lola at lolo? Yung tatay po tsaka yung nanay niya. Yung lolo at lola? Opo. Hindi yung tatay ng anak mo? Hindi po. Yung tatay, Wala yung tatay ng anak mo? andun po. Nandun yung tatay ng anak mo? Tapos nanay niya po. At nanay niya? At yung lolo at lola? Lola lang? Lola lang po. Ano na pagkasunduan ninyo? Ayun po, sabi ko mag-add ka. Magdadagdag? Opo. Huwag yung add, magdadagdag. Magdadagdag po siya para doon sa tuition ng anak ko. Ngayong year, kasi po last ano year, na pagkasunduan? ang nangyari po, 10 months payment po. Kasi 23K yung tuition ng anak 10 ko. months payment? Opo, kasi na full paid ko na po talaga yun. So, parang babayaran ka lang, ibabalik nila ng Opo. 10 months. Nagbabayaran ka nila sa 10 months. Actually, tinanong ko po siya kung magkano yung sweldo mo kasi hindi kita pipilitin if alam kong walang natitira sa'yo kasi may work din naman ako. Nakaya ko nga dati na magkano lang binibigay mo, bakit kita pipilitin na alam kong walang matitira sa'yo. Nag-agree po sila. Okay. Ang gusto ko lang po mangyari, sundin niyo sana yung kasunduan na walang maraming question na ano. Kasi yung kulang nga yung binibigay mo ay yung hindi ka nagsustento, yung magulang ko yung nagsustento almost 1 year, hindi ka nang hingin. Nagkasakit nga yung anak ko, nagsiswimming kayo, yung anak ko may pneumonia. Lakas mo pa mag-post ng nagsiswimming kayo, yung anak ko. Okay. Ano naman kilalaman ng swimming anak? Alam mo po, yun yung Sino nagsiswimming? sila po, nag-i-enjoy sila while yung anak ko Kasama yung anak mo? Hindi po. Okay. Hindi po siya Nagsiswimming sila. nagsiswento. Pero while in the meantime, yung anak mo may pneumonia. Opo. Okay. Yung tipong kasi that time po, ako lang, hindi po ako nagtatrabaho. Okay. nun. Ganito na lang. Alright. Sama ng loob na yun, solusyon tayo. Attorney Batas Mauricio, what should we do? Opo. Well, ang akin po dito, kailangan lang pong maging
bukas din ang kaisipan nitong si Rochelle at ng ating mga kababaihan tungkol dito. Lalo't higit kung titignan, hindi po nanggagaling yung pinagkasundoan ng asawa at itong ating panauhin sa barangay doon lamang sa asawa. Lilitaw, meron pong ibang pinanggagalingan at yun po yung hindi natin makokontrol na humingi ng katibayan kung paano ginagastos. Alam po natin, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, Ms. Rochelle, na meron kayong kasunduan. Pero ang hindi maitatatwang katotohanan, hindi kaya nung lalaki. So, dito po sa sitwasyon, dalawa ang inyong alternatibo. Una, tanggapin po yan at tumupad doon sa kanilang kahilingan. Total, kung talagang nagagastos po ninyo yan at hindi kasya, madali nyo pong maipakita yan sa gastusin sa pamamagitan ng mga resibo. Pangalawa, kung talagang medyo porsigido po kayo na hindi tanggapin, pati na yung ibinibigay ng mga lolo't lola bilang tulong sa kanilang anak na ama ng inyong anak, abay, magiging, well, hindi po pipigilan ng batas ang pagsasampa nyo ng kaso for RA 9262. Pero kung ako po ang inyong tatanungin sa pananaw ni Batas Mauricio, dito po sa bitag ni Ginoong Bentulfo, mas mabuti na po yung unang alternatibo. Tumapad na po muna tayo at kung talagang ginagastosan natin yung bata, madali pong maipakita yung tinutungo ng mga pera nila sa pamamagitan nga po ng mga resibo o di kaya kahit na nung affidavit or kaya kaunting paliwanag lang kung paano nga naman nagastos. Okay, agree ka roon. Para siguro kung gagawin natin ganito lang, ang ginasabi ni Batas, para mapakita mo sa kanila na maaring kulang yung binibigay nila, lumalaki na po, mag-aaral, baka sakaling pwede nating dagdagan. So, wala namang masama siguro dahil siguro para sa akin, ipakita mo rin yung anak mo kasi tumutulong sila. Pabisitahin mo lang yung apo mo para masiyahan naman sila kahit na paano madagdagan. Kasi kung hindi lang nakikita ang apo, sumusuporta, pero pag nakita ang bata, parang anghel, nagbabago ang magulang. Tama ba, attorney? Mapo kayo dyan sa pananaw at panukalang yan dahil siyempre, kung ako man din po yung lolo o lola at may lukso ng dugo dun sa apo, na alam kong anak ng anak ko, medyo mag-aagilap po talaga ako ng kaparaan ng makita yung batang yan at makalinga kahit na ilang minuto lamang. Yun. So, wag na po natin ipagkait yun, Binibining Rochelle. Alright. Sige, ganito na lang siguro. So, is that okay? Nagbigay ka muna ng resibo. Para pagkatapos, pabisitahin mo naman. Wala naman siguro kayong issue ng mister mo, itong kinakasama mo, doon na lang sa lola at lolo para makita naman ang anak mo si lola at si lolo. Welcome naman po sila sa bayan. Sinabi ko naman po sa kanila yun. Kung maaari, dalhin mo rin. Para kung ikaw rin naman, hindi sila pupunta sa bahay. Dalhin mo, bisita mo naman, di naman sa para makita lang. Kung interesado sila, makita, di mas maganda, mas magagandang relasyon. Siguro umpisan muna tayo roon. Okay ba sa iyo? Okay naman. Alright. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod kasama nito. Magandang araw po. Okay. Ganito na lang. Tutulungan ka namin, pero gusto natin maging diplomatiko para doon sa bata. Ayaw natin may nakakaaway at siguro naman mahal mo yung anak mo na makita ni Lolo. Sigurado, sabi niya, lukso ng dugo. Pag nakita, dugo ng anak ko yan. Apo ko yan . May nakikita akong ganyan, mga kaibigan ko. May nakikita ako na hiwalay, pero napupunta, nabibisita pa rin. Hindi sila nag-aaway. Gusto mo malaman kung sino yun? Si Fukumatsu. Kailan si Fukumatsu? Hindi po. Si Bienvenido. Kailan si Bienvenido? Si Ben. Ako yun. Practical advice. Okay? Usap tayo sa baba. Ha? Okay. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. May estilo. Sa pagdating sa tulong sa serbisyo, tatak Tulfo Huto. Ito po yung hashtag ipabitag.